Yun o, magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, ito yung ating sili mga katongs. Sana pinakita ko nga po sa inyo sa vlog yung problema nito. Yun nga po, dumating yung punla natin kahapon. Kaso medyo bata pa, hindi po pwede pang tanim. Siguro mga 1 linggo pa yung kamatis at saka siling 207. Kaya kinuha ko na kasi mga katongs yung sili kahit medyo maliit at saka yung kamatis. Kasi kumbaga yung 207 kasi madalang lang yun. 207 tong nauna, kailangan isang variety lang to. Yun nga, nag-order ako ng 33 na kamatis at saka ng 33 na sili doon pa sa sa Baliwag. Dineliver kahapon. So yun, dumating. Alanganin pang itanim. Kasi ang gusto ko mga katong itong harap na yung kubo na yan, yung lahat ng kabilang side na yan puro sili. Excuse me po. Puro sili, tapos isang variety lang 207. So ito na lang po kasi yan may tanim na to. Yung natira natin pula doon sa kabila, tinanim na natin dito. Tapos ito, update ko kayo dito sa tinatayo nating balag dito sa para sa Ampalaya. Ayan, naglagay na nga po kami ng poste rito kahapon sa may bungad. Tapos doon naman kami magtatayo sa kabila. Unahin muna namin yung paikot bago kami magtayo ng mga bukawi. Tapos sila Greg, tapos na nga pong lagyan ng plastic mulch yung tudling ng Ampalaya. Ayan po ang pagitan yan. Ngayon sila Greg, ayan, kakabit naman yung plastic mulch para sa kamatis dito sa gitna. Ayan. Kasi ibang size yung lalagay natin dito at nilakihan ko para yung pagpapatubig natin sa Ampalaya hindi kumbaga diretsuhan. Kaya naglagay tayo ng malaking tudling sa gitna. So nilagay natin 3 feet na plastic mulch. Halos kwanto mga katongs 30 tudling. Kaya lang ang tudling lang ng Ampalaya 15. Kaso hanggang dun sa dulo mahaba, 15 tudling. So yun, sabi ko nga ang ginawa natin tudling na yan double purpose. Tatayo pa naman din tayo ng poste rito. Inuna lang natin yung sa may tudling na Ampalaya. Ngayon pagka sa susunod na tanim natin ng Ampalaya dito naman sa gitna. Pero sa ngayon tataniman lang natin ng kamatis yan sa gilid lang, gilid. Okay, at ito yung ating pulang kamatis. So ito, pwede na itanim to. Medyo malalaki na. Yung sili ang alanganin pa talaga. Halos 1 linggo pa yan. Ito pwede na pantanim. So ngayon didiligan natin.
Hi. Yun mga katongs, napakainit. Grabe init. So nandito nga po ako sa dulo. At babasahin na natin tubig yung babasahin na natin tong or papatubigan na natin tong pinaplastikan nila. Ha? Yung sa dulo.
Yan na, napandar na namin. Kuno yung pala doon at saka yung digger at saka yung bareta. Mataas doon ano? Ha? Yung isa kabit mo. No? Ha? Okay, isa kabit mo. Harangan ko dito. Mainit na. Pinatay ko muna yung makina. Uy, natibag. Natibag. Tatlong butas naman tayo. Kagandahan nito mga katongs, yung patubig natin. Kala ko nung una, kaya kinuha ko yung isang hose na maiksi. Dito ko itututo kasi alam, tingin ko mataas dito. Ay ayun, dito ko tinutok, kala ko mataas. Kaya kanina nung pinaandar namin, abay, ayun o, lahat kayang kunin dito lahat sa taas. So yung sinasabi ko mga katong, kayang kunin dito sa taas lahat yung tubig na isang babaan na lang, parang yung sa kabila. Dito namin kanina tinutok yung pala dito ko pinasusuba. Tingin ko kasi mababa ron, pababa doon yung tubig. Kaya yung tinutok ko dito ayaw umabot doon sa dulo, yung pala mataas na doon. Ayan na, 3 butas naman ako patubig. So maganda yung panong tubig ngayon. Patubig natin tutok-tutok na lang. Dati gumagamit tayo ng hose, ginigitna pa natin. So ngayon, ayan, nakatutok na lang lahat sa bungad.
So sila Greg mayayari ng kabitan to, bali isa na lang daw, isang tudling na lang. Ayan o, dito po tinututok sa may bungad. Yan, pagka tinutok yan, ayun o, bababa ng diretso yung tubig. Kala ko ayun, tingnan nyo, mataas doon sa gawin na yun. Yung pala, bababa doon yung tubig, pababa. So ayan, mas lalo na ito mga katongs. Ito puro pag ano na talaga yan lahat. Ayos, ganda ng patubig natin. Sobrang init to. Okay mga katongs, alas 4 na nga po ng hapon. So andito na po sila. Then ako, ito, grabe, nanglata ako dito sa nakuha ko kanina. Ang ganda-ganda na ito mga katongs, napansin ko na ito hindi natin pala na control yung ano, yung bacteria. So ayan, dito ang dami na rin nalalanta. Ayun o, nakapang hinayang mga katongs. Ayan o, inaamag yung ugat mga katongs, tapos natutuyo. Saan kaya ito? Nalanta. Halos kalahati na. Huwag naman sana lahat. So ito, may isa tayong gagamitin dito, yung Biokozyme. May pinapunta rin akong kuwan dito, yung technician. Tinawagan ko nga, sabi niya Sabado daw ng maga. So ako punta na siya para kahit paano sana may ma-survive pa dito. Nalata ako doon sa nakita ko. Ay, at eto, papatubig nga po si Bato rito. Tapos sila ganyan patuloy sa pagkakabit ng plastic. Si Bato. Natakot tuloy akong itanim pa yung kamatis. Kailangan talagang anuhin natin. So ayan, medyo maluwang-luwang ang patubigan natin. So ayan, hanggang dun pa. Pahinga na tayo, bukas naman at gabi na. Pa-sprayan ko lang ng Biokozyme itong ating sili. Naalala ko pala, may natira pa pala tayo na Biokozyme nung nakaraan, yung ginamit ko sa ampalaya na pinandilig. Natandaan nyo po nung ano kasi nung una may namamatay din na ano na
na ampalaya ng bagong tanim. So ang ginawa namin, pinandilig ko yung Biokosign. Ayan, parang maagapan natin to kung maagapan pa. Ayan o, kahit nakita yung mga katong sa hapon na makakuha pa rin yung dahon nya. Ayan. Pero at least mabomba man natin ang Biokosign, baka mapigil na, hindi na dadami yung namamatay. Tapos ayan, nag-order na rin po ako ng ilan kilo para ididilig naman sasama sa pataba sa makalawa. Patataba natin ng 2100 muna. Kailangan ng nitrogen ng ating sili. So yun, baka hanggat kaya nating agapan, gawan ng paraan. Kasi isang linggo na, ayan ang itsura niya oh. Uy mga katong, ayan medyo mahambon-ambon. So may pag-asa, pagkagahingan ng ulan mawawala yung ano niya, yung bacteria wilt sa lupa. Kasi sabi ng technician kanina, gawa daw talaga ng ano yan, sa init. So medyo ilakas sana ng konti. Ayan o, maambon na, basa na yung lupa, kumukulog-kulog kidlat pa. Ayos yan, menos tayo sa tubig. Uy, lumilipad yan. Ubus yung gasol natin. Titaw po ba yan? Titaw? Ayaw pong ilakas. Lakas mo na. Bubomba sana ako ng ano, yun nga, Biokosign. Kaya lang, ayan, hindi pwedeng mag-spray kahit bukas siguro ng maga.